Chapter 38, Surat Sad. Ang titik Sad. Verse 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Isinusumpa ko sa Quran na naglalaman ng paalaala. Verse 2. Ngunit ang mga di naniniwala ay nasa kalabisan at pagsasalungatan. Verse 3. Ilan na bang henerasyon ang aming winasak na nauna sa kanila, kaya sila ay nagsipanawagan, ngunit huli na at wala ng oras upang makatakas. Verse 3. Ilan na bang henerasyon ang aming winasak ay verse 4. At sila ay nagtataka na may dumating sa kanila na isang tagapagbabala, si Muhammad, na nagmula sa kanilang sariling lahi, at ang mga di naniniwala ay nagsasabing ito ay isang salamangkero, isang sinungaling. Verse 5. Ginawa ba niya ang mga Diyos bilang isang Diyos? Katotohanan, ito ay isang katakatakang bagay. Verse 6. At ang mga bantog at kilalang namumuno kabilang sa kanila ay humayong nagsipalibot at nagsabing inyong ipagpatuloy at kayo ay maging matiisin sa pagtatanggol ng inyong mga Diyos. Katotohanan, ito ay isang bagay na kanyang tinangka laban sa inyo. Verse 7. Kami ay hindi nakarinig nito sa pinakahuling relihiyon ng nagdaang panahon. Ito ay isang pinagtahi-tahi lamang. Verse 8. Ang mensahe ba ay ibinaba o ipinahayag sa kanya mula sa pagitan ng nakararami sa atin? Ngunit sila ay may agam-agam tungkol sa aking mensahe sapagkat hindi pa nga nila nalalasap ang aking parusa. Verse 9. O nasa kanila ba ang kaba ng habag ng iyong Panginoon, ang ganap na makapangyarihan, ang tagapaggawa ng mga biyaya? Verse 10. O nasa kanila ba ang kapahamalaan ng mga kalangitan at kalupaan at ang ano pa mang nasa pagitan ng mga ito? Kaya hayaan silang umakyat sa alinmang kaparaanan ng paglapit. Verse 11. Sila mga kawal o magagapiroon mula sa mga magkakaanib na mga di naniniwala. Verse 12. Ang mga mamamayan ni Noah ay nagtakwil ng una sa kanila at ang Ad at ni Perao na nagmamayari ng talasok. Verse 13. At ang mga tribo ng Thamud at ang mga mamamayan ni Lot at mga naninirahan ng Al-Aikan o kakahuyan, sila ang mga magkakaanib. Verse 14. Bawat isa sa kanila ay nagtakwil sa mga sugo, kaya ang aking parusa ay nararapat. Verse 15. At ang mga ito, ang mga di naniniwala ay walang hinihintay maliban sa pagdating ng isang sayha o pag-ihip ng tambuli, subalit hindi magkakaroon ng pag-antala para rito. Verse 16. At sila ay nagsabi ng panunuya, aming Panginoon, madaliin mo po para sa amin ang aming bahagi ng parusa bago ang pagsapit ng araw ng pagtutuos. Verse 17. Kaya maging matiisin ka, O Muhammad, sa anumang kanilang sinasabi at iyong alalahanin. Ang aming aliping si David ay nagtataglay ng lakas. Katotohanan, siya ay isa na paulit-ulit na nagbabalik loob. Verse 18. Katotohanan, aming itinalaga ang mga bundok upang magpuring kasama niya sa pagluwalhati sa amin sa dakong dapit hapon at pagkaraan ng pagsikat ng araw. Verse 19. At maging ang mga ibon ay nagsipagtipon kasama niyang lahat na paulit-ulit sa pagpuri sa amin. Verse 20. At aming pinatatatag ang kanyang kaharian at ipinagkaloob sa kanyang karunungan at pangunawa sa pananalita. Verse 21. At nakarating na ba sa iyo ang kasaysayan ng mga nagtatalo sa isang usapin nang sila ay umakyat sa bakod ng kanyang
silid dalanginan. Verse 22, nang sila ay pumasok patungo kay David, siya ay nagitla sa kanila, sila ay nagsabi, huwag kayong matakot, kami ay dalawang nagtatalo. Ang isa sa aming dalawa ay ginawa ng kamalian ng isa, kaya ikaw ay humatol sa aming pagitan ng makatotohanan. At huwag kang lumabas dito at patnubayan mo kami sa maayos na landas. Verse 23, katotohanan, itong aking kapatid sa relihiyon ay nagmamayari ng 99 na tupa, samantalang ako ay may isa lamang. At siya ay nagsabi, ipagkatiwala mo ito sa akin, at dinaig niya ako sa pananalita o pangangatuwiran. Verse 24, si David ay nagsabi, katiyakan siya ay nakagawa sa iyo ng kamalian ng kanyang hilingin ng iyong nag-iisang babaeng tupa upang idagdag sa kanyang kawan ng babaeng tupa. At katotohanan, karamihan sa mga magkakasama o magkakasosyo ay naglalaman sa isa't isa, maliban niya ang tunay na mga naniniwala at gumagawa ng gawaing matuwid. Ngunit sila ay mangilan-ngilan lamang. At nahinuha na isip ni David na siya ay aming sinubukan lamang, kaya siya ay humingi ng kapatawaran sa kanyang Panginoon. At siya ay napayukong sumusubsob sa pagpapatira pa at nagbabalik loob sa amin ng buong pagpapakumbaba. Verse 25, kaya aming pinatawad iyan sa kanya, at katotohanan para sa kanya ay isang tanda ng pagiging malapit ng loob sa amin, at tanda ng isang mabuting puok ng pagbabalik ang paraiso. Verse 26, aming sinabi sa kanya, O David, katotohanan ikaw ay aming ginawang kalifa, kahalili ng sinundang henerasyon sa balat ng lupa, kaya ikaw ay maghatol sa pagitan ng mga tao ng makatotohanan, at huwag mong sundin ang iyong sariling pagnanasa, sapagkat ito ay maghahatid sa iyo sa pagkaligaw mula sa landas ng Allah. Katotohanan niya ang mga naliligaw mula sa landas ng Allah, para sa kanila ay matinding parusa ng dahil sa kanilang paglimot sa araw ng pagtutuos. Verse 27, at hindi namin nilikha ang kalangitan at kalupaan at ang anumang nasa pagitan nito niyon sa kabulaanan. Iyan ang pag-aakala niya ang mga di naniniwala, kaya kasawian sa mga di naniniwala mula sa apoy ng impyerno. Verse 28, pakitunguhan ba namin niya ang mga naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid tulad niya ang mga mapagawa ng katiwalian sa kalupaan? Pakikitunguhan ba namin niya ang mga natatakot sa Allah tulad ng mga makasalanan? Verse 29, ito ang aklat, ang Quran na aming ibinaba o ipinahayag sa iyo, O Muhammad, tigib ng pagpapala upang kanilang mapagnilay-nilay ang mga aya o babala nito, at upang makaalaala ang mga nagtataglay ng pangunawa. Verse 30, at aming iginawad kay David si Solomon bilang anak, isang kalugod-lugod na alipin. Katotohanan siya ay isang paulit-ulit na nagbabalik loob sa pagsisisi sa amin. Verse 31, alalahanin ang nagkaroon ng mga panuorin sa kanyang harapan na kinahapunan ng mga matitikas na pangkarerang kabayo. Verse 32, at siya ay nagsabi, katotohanan aking higit na kinalugdan ang mabubuti mong mga kabayo kaysa pag-alala sa aking Panginoon, hanggang ito ang araw ay magkubli sa dilim ng gabi. Verse 33, siya ay nagsabi, ibalik silang muli ang mga kabayo sa akin, at naghandang tigpasin ang mga binti at liig ng mga ito. Verse 34, at katiyakan aming sinubukan si Solomon at aming inilagay sa kanyang luklukan ng trono ang isang katawan, pagkaraan ay nagbalik loob sa amin ng may pagsisisi. Verse 35, siya ang nagsabi, O aking Panginoon, ako po ay iyong patawarin at ipagkaloob mo po sa akin ang isang kaharian na hindi maaring angkinin ng ibang pagkaraan ko. Katotohanan, ikaw ay tagapaggawad. Verse 36, kaya aming itinalaga para sa kanya ang banayad na pag-ihip ng hangin sa pamamagitan ng kanyang kautusan saan mang dako niya nais igawi. Verse 38, at itinalaga rin ang mga demonyo sa pangkat ng mga jin, bawat manggagawa at maninisid. Verse 38, at
at ang mga iba ay nakagapos ng tanikala sa kanilang mga paa. Verse 39, aming sinabi kay Solomon, ito ang aming handog. Ipamigay mo man o di ipamigay, walang pagtutuos ang itatanong para sa iyo hinggil dito. Verse 40, at katotohanan para sa kanya isang malapit na kalagayan sa amin at isang mabuting puok ng pagbabalik ang paraiso. Verse 41, at alalahanin ang aming aliping si Job o si Ayub nang siya ay manalangin sa kanyang Panginoon. Katotohanan ng demonyo ay nagdulot sa akin ng hirap at dusa. Verse 42, kaya sinabi sa kanya, ipadyak mo sa lupa ang isang mong paa. Ito ay isang bukal para sa isang malamig na paliligo at inumin. Verse 43, at aming iginawad para sa kanya ang kanyang mag-anak at isang katumbas na bilang na kanilang kasama bilang habag mula sa amin at isang paalaala para sa mga nakauunawa. Verse 44, at aming sinabi sa kanya, kunin mo sa iyong kamay ang isang bangkos ng dayami at ito ay iyong ihampas sa iyong asawa at huwag mong sirain ang iyong pangako o panunumpa. Katotohanan, siya ay aming natagpuang matiisin, isang kalugod-lugod na alipin. Katotohanan, siya ay isa na paulit-ulit na nagbabalik loob sa amin. Verse 45, at alalahanin ng aming mga alipin, sina Abraham, Isaac at Jacob, kanilang taglay ang katangian ng lakas at katatagan at tamang pananaw. Verse 46, katotohanan sila ay aming pinili para sa isang natatanging pag-uugali, ang palagi ang pag-aalala ng tahanan sa kabilang buhay. Verse 47, at katotohanan sa amin sila ay kabilang sa mga pinili at nangunguna bilang mga huwaran. Verse 48, at alalahanin sina Ismael, Alyasa o Elisa at Dhulkifli, silang lahat ay kabilang sa mga nangunguna bilang huwaran. Si Dhulkifli ay Ezekiel, siya rin si Ezekiel. Verse 49, ito ay isang paalaala at katotohanan para sa mga natatakot sa Allah at isang mabuting puok ng pagbabalik. Verse 50, Eden ang walang hanggang paraiso o harding tirahan na ang mga pintuan nito ay ibubukas para sa kanila. Verse 51, doon sila ay magsisisandal at magsisihiling doon para sa masaganang mga prutas at inumin. Verse 52, at kanilang makakapiling doon ang mga babaeng asawang mayuyumi at busilak, pigilang kanilang pagsulyap sa iba at magkakasinggulang. Verse 53, ito ang anumang ipinangako sa inyo sa araw ng pagtutuos. Verse 54, katotohanan ito ang aming panustos na kailan may hindi mauubos. Verse 55, ito nga iyon, ngunit katotohanan para sa mga palasway ay isang masamang puok ng huling pagbabalik. Verse 56, impyerno na kanilang papasukin doon upang sila ay susunugin at tunay ngang napakasamang panghihimlayan. Verse 57, ito nga iyon, kaya hayaan nilang lasapin ito ang kumukulong tubig at nakaririmarim na katas ng nagnananak na sugat. Verse 58, ang ibang mga paraan ng pagpaparusa ngunit magkakatulad sa uri. Verse 59, ang mga naninirahan doon ay magsasabi, ito ay isang lipong kasama ninyong magsusumiksik, walang kaaya-ayang pagsalubong para sa kanila. Katotohanan, sila ay susunugin sa apoy. Verse 60, sila ang mga tagasunod ng kanilang mga pinunong tagapagligaw ay magsasabi, gayon din kayo, wala ring kaayang-ayang pagsalubong sa inyo, kayo na aming mga pinuno ang umakay nito sa amin, kaya ito ay isang napakasamang puok na panirahan. Verse 61, sila ay magsasabi, aming Panginoon, sino man ang nag-akay nito sa amin, dagdagan mo po para sa kanya ang iba yung parusa sa apoy. Verse 62, at sila ay nagsabi, bakit hindi namin nakikita ang mga tao na aming lagi nang ibinibilang o tinuturing mula sa mga masasama noon. Verse 63, ito kaya ay sa dahilang sila ay aming itinuturing ng may panunuya o ang amin bang mga paningin ay umiiwas sa kanila.
Verse 64, katotohanan, iyan ay katotohanang magaganap sa kabilang buhay. Ang pagtatalo-talo ng mga tao ng apoy. Verse 65, sabihin mo sa kanila, O Muhammad, ako ay isa lamang tagapagbabala at walang ibang Diyos maliban sa Allah, ang nag-iisa, ang di mapaglalabanan. Verse 66, siya ang Panginoon ng mga kalangitan at ng kalupaan at ng anumang nasa pagitan ng mga ito, ang ganap na makapangyarihan, ang mapagpatawad. Verse 67, sabihin, ito ang dakilang balita. Verse 68, na siya ninyong nilalayuan o tinutuluan at lubhang kinamumuhian. Verse 69, ako ay walang kaalaman sa dakila o marangal na pagtitipo ng mga anghel nang sila ay nagsipagtalo hinggil sa paglikha kay Adan. Verse 70, ito ay hindi ipinahayag sa akin maliban upang ako ay inyong maging isang malinaw na tagapagbabala. Verse 71, kaya banggitin mo nang sabihin ng iyong Panginoon sa mga anghel, katotohanan, ako ay nilikha ng isang tao mula sa luwad o putik. Verse 72, kaya kapag siya ay aking huhubugin at aanyuhin at siya ay hinihingan mula sa aking nilikhang kaluluwa, magkagayon magsiyuko kayo sa kanya sa pagpapatira pa bilang tanda ng pagsunod sa akin. Verse 73, kaya ang mga anghel ay nagsipagtira pa silang lahat ng sama-sama. Verse 74, 74, maliban kay Iblis, ang Satanas, siya ay nagmalaki at siya ay naging kabilang ng mga di naniniwala. Verse 75, ang Allah ay nagsabi, O Iblis, ano ang pumigil sa iyo mula sa pagpapatira pa sa isang nilikha ko sa dalawa kong kamay? Ikaw ba ay nagmamalaki o ikaw ay kabilang sa mga mapagmataas? Verse 76, siya, si Iblis ay sumagot, ako ay higit na mabuti kaysa sa kanya. Nilikha mo ako mula sa apoy at nilikha mo siya mula sa putik. Verse 77, ang Allah ay nagsabi, kung gayon ikaw ay lumabas dito sa paraiso sapagkat katotohanan ikaw ay sinumpa. Verse 78, at katotohanan ng aking sumpa ay sa iyo hanggang sa araw ng pagbabayad. Verse 79, sinabi ng Satanas, O aking Panginoon, bigyan mo ako kung gayon ng palugit na panahon hanggang sa araw na sila ay bubuhayin muli. Verse 80, at ang Allah ay nagsabi, katotohanan ikaw ay kabilang sa mga pinalugitanan. Verse 81, hanggang sa pagsapit ng araw ng itinakdang oras. Verse 82, ang Satanas ay nagsabi, sumpa man sa iyong kapangyarihan, katiyakan silang mga anak ni Adan ay aking ililigaw silang lahat. Verse 83, maliban sa iyong mga aliping kabilang sa kanila na iyong ginawang matatapat. Verse 84, ang Allah ay nagsabi, ang katotohanan ay aking panunumpa at katotohanan ang aking sasabihin na. Verse 85, katiyakan nga na aking pupunuin ang impyerno mula sa iyo, O Satanas, at mula sa sinumang sangkatauhan sumunod sa iyo kayong lahat. Verse 86, sabihin mo sa kanila, O Muhammad, wala akong hinihinging ano pa mang kabayaran sa inyo para rito sa Quran, at ako hindi kabilang sa mga mapagbalat kayo o mapagpasikat. Verse 87, ito ang Quran ay isang paalaala para sa lahat ng mga nilikha. Verse 88, at katiyakan na inyong mababatid ang katotohanan ng balita pagkaraan ng ilang panahon.